Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin kahapon na magiging malaki ang game ng Lakers kontra sa Milwaukee Bucks dahil ito nga ang first game nila sa kanilang mahabang road trip. Meron din nga silang magandang momentum kaya naman ayaw mo rin nga ito maputol kung sakali kung ikaw ang Lakers. Ganun pa man ay bad news nga para sa mga fans ng Los Angeles Lakers dahil si LeBron James ay listed as doubtful sa game nila kontra sa Bucks bukas dahil sa same ankle injury. Doubtful, ibig sabihin nga ay malabo na maglaro. Meron nga tayong apat na kategory ng injury report. Una ay ang probable, ibig sabihin ay 100% go nga siya mga kaibigan maliban na lang nga kung may setback na magaganap sa isang player. Pangalawa ay ang questionable, ibig sabihin ay dadaan sa normal pregame warm-up ang isang player matapos ito ay papakiramdaman nga ng isang player at ang medical staff ng team kung kakayanin ba na maglaro. Basically, game time decision nga ito. Sunod naman ay ang doubtful, ibig sabihin ay malabo na maglaro. Hindi nga siya completely ruled out ngunit hindi din inaasahan na maglalaro ang isang player na listed as doubtful. At ang sunod naman ay ang out, which is self-explanatory na nga mga kaibigan. Isang player na inaabangan ng madami ay naging bayani ng Lakers sa last game nila kontra sa Bucks kung saan naupo din si LeBron James. At ito nga ay si D'Angelo Russell na gumawa ng 44 points, 6 rebounds and 9 assists on 17 of 25 shooting sa field and 9 of 12 shooting naman sa 3-point line, including nga ang game-winning basket na isang floater. Subalit si D'Lo mga kaibigan ay listed pa nga bilang questionable as of today para sa game nila kontra sa Milwaukee Bucks. Out nga si D'Lo mga kaibigan sa kanilang last game at ito ay hindi dahil sa isang injury bagkus sa isang sakit na hindi naman konektado sa COVID. So pwedeng normal lang nga ito na sakit, ganun pa man ay nakadepende nga kay D'Lo kung kaya niya bang maglaro bukas at mag-perform ng matino laban sa nangiinit at kompleto na team ng Milwaukee Bucks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Lakers sa manalo sa isang road game kontra sa Milwaukee Bucks nang wala sa LeBron James? Habang tumungo naman tayo sa malungkot na realidad ng Brooklyn Nets, 1 o 2 taon lamang ang makalipas, ang team na ito ay nagmumukhang championship contender. In fact, a super team with Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin at iba pa. Hindi nga natin tiyak kung magkakampiyon ba sila kung hindi nagtamo ng injury si Kyrie Irving, ngunit mukhang doon na nga sila patungo noon. Ngunit ngayon nga ang Brooklyn Nets ay may record lamang na 26 wins and 45 losses at number 11 sila sa East bago mag-umpisa ang game nila laban sa Toronto Raptors. At wala nga silang matinong franchise player. Si Mikal Bridges ay mahusay, walang duda, ngunit mas bagay nga siya as a secondary star or complementary star kaysa sa primary offensive option o kaya naman franchise player ng isang team. He is more of a Scottie Pippen than a Michael Jordan. Panay injury pa din si Ben Simmons at may bago din silang coach. At ang masaklap pa nga sa lahat, dahil sa inubos nga nila ang kanilang asset sa mga superstar noon, ang Brooklyn Nets ay wala din draft pick next NBA draft. So good luck nga sa team na ito next season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?